Sa kuha ng CCTV sa Visayas Avenue, corner Tandansora Avenue sa Quezon City, makikita ang kotseng tumigil sa gilid ng kalsada. Sakay raw ng kotse ang umano'y tulak ng droga na si Brian Salme Montawan, na target sa bypass operation ng pulisya. Maya-maya, lumapit na ang pursuer buyer sa kotse. Pero ilang segundo lang ang lumipas, biglang humarurot ang sasakyan na agad namang hinabol ng mga pulis. He will deliver 50 grams of shabu in exchange to 100,000 pesos. Nakaramdam sila na yung kanilang katransaksyon ay mga operatiba po natin. Tumakbo po sila. Ilang beses nabaril ng mga pulis ang sasakyan habang naghahabulan. Sa Visayas Avenue corner Congressional Avenue napahinto ang kotse dahil na-flat ang gulong. Ang mga sakay nagbabaan. Pero si Montawan na nabaril ng mga pulis, naiwan sa kotse. Agad dinala sa ospital si Montawan pero dead on arrival. Ang tatlong kasama naman niya nakatakas. Isang baril at 4 na sachet ng hinihinalang shabu ang nakuha sa crime scene. Sa bypass operation naman sa Payatas, naaresto ang mga tulak umano ng droga na sina Frederico Singaon Jr., Jonathan Brondial at Rebecca Escarit. Todo tanggi sila sa paratang. Nakuha sa bayan ng mga sospek na ginagawa umanong drug den ang 6 na sachet ng hinihinalang shabu. 4 naman ang nahuli sa checkpoint ng mga otoridad sa Mandaue City, Cebu. Nasamsam sa mga sospek ang ilang armas at hinihinalang shabu. Hindi nagbigay ng pahayag ang mga nahuli. Sa pinakahuling tala ng Philippine National Police, nasa lampas 100 drug suspect na ang napapatay mula nang ilunsad muli ang Oplan Double Barrel noong December 5, 2017. Lampas 10,000 drug personality naman ang naaresto sa nasa 6,000 operasyon kontra droga. Sa Oplan Tokhang naman na sinimulan muli noong January 29, 2018, nasa 3,000 drug suspects na ang sumuko sa lampas 5,000 Tokhang activities. Cesar Apolinario, GMA News.